There's only one woman. There's only one hope. There is only one. She has been chosen for the better, for good, For honor. For hope. For justice. For liberty. There's only one woman to save the world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from Holo Sulu. This is Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III, March 29, 2022. Good morning all over the globe. Good morning Maharlika, Kingdom of God, Lupusog Empire. Magandang umaga sa ating mga kapatid sa Sultanate of Maguindanao, Sultan Kayulawan, Pandala, Pasandalan. Congratulations! Lahat kayo ng members. Unti-unti nakita ninyong kahalagahan ng legalidad, ng juridical authority na sinasabi natin. Ang RCI natin, ang Royal Citizen ID, kaakibat ng ating Imperial Federation of Farmers and Fishermen in Mindanao, Palawan, at sa buong kalupaan. Kasama ang 28 associations na talagang rehistrado sa Security Exchange Commission at ang iba tuluyan ng tumiwalag dahil sa isang babae na nagtatawag at naging dahilan kung bakit sila ay kumontra sa programa ng legitimacy ni King and Queen ng Royal Empire of Lupusog. Ngayon saan kayo? Automatic? Hindi kayo beneficiaryo ng programa ng QE 329 ng QE 369. Hindi ninyo natanto. Kahit tadtarin nyo, kahit anong gawin ninyo, si Queen, up, may legitimacy, down, may litihimong paraan. Kaya nga, maling-mali ang pagkalkula ninyo, ang pagtimbang ninyo sa kapasidad ni Queen. Kahapon, masaya si Queen dahil ang pagpuri ng mga kasamahan ko sa South Korea ay talagang nakakataba ng puso dahil ako ay na-trained sa international negotiation sa aviation community na kung saan ito ang naging dahilan na si Queen always would see ang tinatawag na juridical authority. Kung hindi dahil sa pagiging masigasig ko sa kapanahunan na kailangan ko malaman kung ano ang batas na magkaroon ako ng magandang mga kumpanya sa buong mundo. Ang Imperial Federation of Farmers and Fishermen, and thank you doon sa nag-conceptualize ng logo, si Vinacars, lahat kayo na naging parte ng aking programa, ng aking tinatawag na business program. Magkikitaan tayo bandang huli. Nagkaroon lang kayo ng isang pananaw na hindi umangkop doon sa kinakailangan ko. Kumo kayo ay nakadikit sa mga taong merong kaalyadong iba at siyempre sisirain ang pagkatao ko, sisirain ang programa ko, sisirain yung aking global business program na siyang nakaugat doon sa tinatawag ng Global Financial Crisis Resolution. Yan ang hindi ninyo nakikita. Masyado kasi kayong nakapokus sa color ng kwarta. Wala yan. Ang titindi pa naman. Titingnan nyo nga mabuti. Sino si Queen at sino kayo? Ano ba ang narating ni Queen sa buong mundo kaysa narating ninyo? Kaya nga itong mga nakakatuwang mga claimants, nakakatuwang mga arugante na isipan, at kung magtatawa, parang sila na ang pinakamatalinong tao, at kung mag-backfight, a-attend ako kunyari ng isang meeting. Siyempre, kailangan kong ipaintindi sa mga lolo, sa mga matatanda na nagkiklaim ng 01-4. Pumunta ako dyan sa tikling. Yung kanilang kasama na siya kuno yung mas matalino, maganda, at siya yung kausap ng mga banker kuno, at sila yung may hawak. Masyado na nagsabi. Wala yan, ha 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 ha, with all the laughter. Kaya nga, mag-ingat kayo. Kasi si Queen nagpakumbaba.
Kailangan ko ba mag-ayos at maglagay ng mga burluloy kung pupunta ako sa kabukiran para harapin kayo o kaya'y kausapin kayo? Hindi kailangan iyan. Ang kailangan natin ay ang respeto sa isa't isa. Kaya pumunta rin ako ng Bulacan. Lahat iyang mga sinasabi natin na mga signatory, binigyan ko ng pagkakataon, kausapin ko, nagpatanga-tangahan ako para malaman ko kung sino yung mga tirador na ginagamit ng mga konspirasiya ng mga bangko, ng mga tinatawag natin business packagers, ng mga accounts. Talagang kailangan kong titingnan kung paano ko marisolba ang tinatawag na pagsira sa pangalan ng Kiram, sa pagsira ng pangalan ng Marcos, sa pagsira ng pangalan ng Taliano, ng TVM, LSM accounts, ng Committee 300. Lahat ito kailangan pasukan ko para malaman ko kung paano ko iaayos ang tinatawag na global financial crisis. Na siya ngayon, itong ating nire-resolba. This is a progressive development program kung saan yung nasirang balbula ng tinatawag nating financial system. We are fixing this. Hindi Amerika ang mag-aayos niyan. Hindi Russia. Hindi, lalo ang Malaysia. Binigyan sila ng 50 kataon para kunin nila yung dapat nila kunin. I-claim na nila ng i-claim. Bungkalin na nila lahat ng bankers, lahat ng kayamanan. Subalit tinuldukan na iyan. Tinapos na iyan dahil ang kasulatan ng Maquilindo ng Manila Accord, legal iyan. Huwag niyong iligaw, mga bansa, mga lawyers, mga hurado, mga political analyst, mga business analyst. Tinapos ko na. Dahil kahit anong gawin ninyo, wala kayong juridical authority na sinasabi na nakaangkla doon sa financial system na buong mundo ang siyang ginagalawan. Si Queen has the wisdom to see the difference. Kaya nga for how many days nilalabas ko ang Raja Sulaiman Farmers and Fishermen Livelihood Corporation. Bakit? Yan ang gagamitin natin sa ating mga international transaction. At ang Imperial Federation of Farmers and Fishermen ay non-stock, non-profit. Ginagamit ko itong trading program natin dahil ang beneficiaryo ay ang 28 corporation na iyan. Yung plantation ng mga tinatawag natin na mga dragon fruit, hindi sa inyo yan, nakaugat yan sa Imperial Federation. Lahat kayong binigyan ng programa. Iyan ay hindi ninyo personalan. Lahat iyang ginawa ni Dato Val Bilyones. Iyan ay nakalista sa programa ng Imperial Federation of Farmers and Fishermen. Nasira lang tayo nung magaling na nag-ari ng Lake Cebu Association. Masyadong naging matayog ang pananalita. Tinawagan isa-isa. Nasira din kayo at nalinlang kayo. Na-misled kayo kasi nakausap niya yung panderkono at ang mga taong sumira sa aking pagkatao. Ngayon nasaan kayo? Markado kayo, lahat kayo. Mismo yung mga tao ni Sakurtan na sumira sa programa ko. Mismo yung mga otoridad na kasama ng Kaya, ng Kapa. No, itong mga nagprograma ng forex trading para doon sirain. That is economic sabotage ang ginawa ng Kapa. Sinira nila ang buhay ng bawat buhay. Biro ninyo, maraming namatay dyan, pero parang wala sa inyo. Dahil sino ang nag-trade program yan? Politiko. Sino ang nagdala ng pera nyo sa Malaysia? Politiko. Sino ang nag-private aircraft para dalhin yung mga milyon-milyon ninyo na pera? Politiko. Pero may angal kayo? Wala. At iyan ang ginagamit ngayon sa eleksyon. Manigas kayo. Wala kayong kaalam-alam. Hinakot nila yung kabuhayan ninyo, yung pera ninyo, millions, in the name of account. Pero nasaan kayo ngayon? Kayo ay nawalan. Sinabi ko sa inyong noon, mag-invest kayo dito sa programa. Binaliwala ninyo. Mas ninais ninyo na i-hold up kayo broad daylight. Okay, mag-invest kayo ng 100,000. Ibabalik ko sa inyo, 500,000. So, diyan kayo naligaw. Nasaan na ngayon yung mga pastor? Nasaan na kayo? Paano yung mga tao ninyo? Yan, resolution ang ginawa ni Queen. Nag-order ako worth 10 million
ng Kaya Products nang dahil sa kapa talagang sinira nila yung business trading program ng pangkabuhayan ng livelihood programs ni Queen. Mas ninais nilang matulog at walang gagawin. Iyon ang sinabi sa akin noon. Ang laki kaya ng utang ni Queen. Sinong nagbabayad ng 5-6 interest? Si Queen. Dahil lahat ng programa ko ay talagang sinikap ko na hindi ako mapapahiya sa buong mundo ng katulad ninyo nangungulimbat ng pera, nangungulimbat ng mga pundo para ipakain sa inyong mga tao. Huwag iyan ang sistema na ginawa ni Queen. Kailangan marangal. Kailangan yung ipakain ninyo sa pamilya ninyo galing sa magandang business, sa magandang programa. Hindi yung shabu, hindi yung gambling, hindi yung corruption, hindi yung tinatawag natin konspirasiya sa politika. Huwag na ninyong ituloy yung programang tinatawag nating business for election. Electoral business. Mag-business kayo sa tama. Hindi yung anak ninyo, hinihimok ninyo, maliit pa, ikaw maging politika. Instead na kumuha ng magandang karir na profesyon, hinihimok magsinungaling. Dahil ang politika, kung walang sinungaling, hindi kayo magiging successful political figure. Sinungaling ang kaakibat ng isang politiko. Tell me kung sino sa inyo ang makapag-refute ng sinabi ko. Dahil tinuturuan kayong magsinungaling ng pusod ng Malacanang. Isang palasyo na kung saan namugad ang mga liderato ng korupsyon, ng konspirasiya, ng tinatawag natin liderato para diktahan mismo ang barangay captain para mag-ikot at mag-ipon ng pundo sa ngalan ng samahan ng ating mga political at military packagers. Nililegalize ko ang ating proseso, hindi yung smuggling type. Aangkat ng sigarilyo sa Indonesia, i-distribute dito, i-change ang mga pakete, at sino ang gumagawa niyan? Yan, yumayaman kayo sa tinatawag smuggling of goods. Sino ang nagkokontrol ng bigas? Kaya nga malaki, mataas ang presyo. Malacanang. Hindi ka pwede mag-trading ng bigas ng basic community kung wala kang lisensya mula sa Malacanang. Ito yung mga ginagawa nating proseso para magkaroon tayo ng magandang buhay. Hindi lang sila lang. Kaya nga mataas ang presyo ng bigas dahil marami silang binabayaran na mga akuntsaba mula pa sa Coast Guard, sa Navy, siyempre para makadaan yung kanilang mga produkto. Kasi smuggling nga. Yan ang mga hindi ninyo nakikita. Yumayaman sila nang dahil sa kanilang paggawa ng illegal na proseso. Bakit yumayaman yung iba sa kidnap for ransom? Dahil iyan ay naging kalakalan nila para shooting how many birds in one stone. Una, ayaw nila magkaroon ng peace and order dito sa Sulu, sa Maguindanao, sa Basilan, sa Tawi-Tawi, sa Zamboanga, sa border ng North Borneo, para masabi nila, para makapagnegosyo sila, para tuloy-tuloy ang ligaya ng illegal siphoning of oil gas ng Ligwasan Mars, para tuloy-tuloy ang kanilang pag-asenso sa Malampaya, program nila sa oil, sa langis, para tuloy-tuloy ang pagnakaw ng Malaysia, ng Putrajaya sa oil and gas mula sa Sabah, sa Sarawak, sa North Borneo. Tuloy-tuloy ang ligaya nila sa pagnakaw ng karapatan ng bawat isa. Yan ang hindi ninyo natanto, na si Queen ay legal sa papangamagitan ng mga kumpanyang naitayo. Hindi ninyo nakita na mismo sa pusod ng Sabah, itinayo ko ang business consortium, aba pinagtawanan pa tayo. Kasi nung panahon na yon, meron akong pundo. Kailangan maging resources tayo. Resourceful kung paano natin itatag. Abay, sinira ako nung, yun pala, gusto rin maging reyna. Isinumbong ako doon sa lolo na inuunahan ko. Di siyempre nagalit. Ngayon pinanindigan niya na. Kaya lahat kayong sinabihan ng lolo, lola na ganito, ganyan. Nasaan kayo? Dinaligaw kayo? Kasi yan ang espiritu. Gusto nila sila ang maging reyna. Sila ang maging kilalanin ng mga liderato para sa programa nila.
pero tayo inaayos natin. Kailangan magiging global ang resolusyon natin para sa pinansyal, para dito sa global warming, kung saan sa sobrang pagbungkal ng kalupaan, maling sistema, walang scientific approval ng Department of Energy, lahat iyan kailangan maging pantay-pantay ang ating trabaho, hindi lamang sa revolusyon na pamamaraan, kundi sa pamamaraan na binasbasan ng Diyos Ama. Lahat tayo merong juridical authority. Alpha Omega Development International Foundation. Hindi ito katulad na ginawa ni Alex Poyatos. Itong nagsasabi, siya ang may-ari ng buong mundo. Siya ang may-ari ng lahat ng kayamanan. Ginagamit si Morgan Taliano, ginamit si MacLeod Taliano. Hindi nila alam na lahat iyan ay may sikreto at ang pinakadulo ay ang Sultan of Sulu. Ngayon nag-claim kayo sa Putrajaya, lahat kayo, sinabi ko doon, kayo ay posasan kasi kayo ay claimants. Lumabas ang totoo, lumabas ang totoong living witness. Ang 33rd Sultan of Sulu and North Borneo, Royal Hashemite Sultanate of Sulu and Sabah. Yan ang hindi ninyo palagi iniintindi. Kasi kayo sabi nyo, ay walang problema, hawak ko si Najib, hawak ko ang Prime Minister, hawak ko ang Presidente, hawak ko si Bongo, hawak ko. Sino pang hinahawakan ninyo na para hindi kayo makalabuso? Ako, hinahawakan ko katotohanan. Ang aking pader ay ang Diyos Ama, ang Allah. Hindi ito naging basta-basta. Itong ginawa natin QE 329, Quintal, Financial Cashless Currency, ay isang paraan para maayos natin ang sigalot ng pagnakaw ng mga bangko sa heritage asset na nakaimbak sa kanila. Pinapapatay ang mga signatory na totoo para sila ang makinabang. That is the global banking conspiracy na kung saan sila lang. Chairman of the board ng BDO, si Ramos. Chairman of the board of RCBC, of Metrobank, lahat iyan. Sino? Si Enrile? Lahat kayo natutuntun. Sino ngayon ang naglipat ng pamumuno ng Al-Amana Bank sa Malaysia? Sino ngayon ang naglipat ng pamumuno ng BDO sa Malaysia? Sino ang naglipat ng mga backup sa kanya-kanyang assigned warehouses? Kundi kayo lamang. Lahat kayo ngayon nire-rectify ni Queen. Kaya nga, mabuti rin kung makaupo kayo, si Leni Robredo. Edi, magkakaroon na ng hustisya ang pagkamatay ni Jess. Malalaman na natin kung sino ang may kasalanan. Lilitisin yan dahil parallel governance tayo. Ang Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire is an absolute monarchy ruling. Ang Royal Empire of Lupasug, ang Islamic State ay under sa ating imperyo ng Sultanate of Sulu and North Borneo, Royal Empire. Kaya nga, Federation of Monarchy, Federation of Countries na kung saan ngayon ay ang Federal Republic of Lupasug. Wala na sa Malaysia ang Federation. Kinuha na natin. Akala ninyo laro ito? Hindi, may basihan ito. Yan na nga sinasabi ko. Lahat ng association na ginawa ko, may lista po yan ng SEC kahit tumiwalag kayo. Pababayarin ko pa kayo dahil milyon-milyon ang inyong pondo na dapat tatamasain at dahil iyan nakalagay sa inyo, hindi nyo alam patakbuhin niyan. Bumalik kayo sa tama. Buhay pa ang ating tinatawag na CPA lawyer para ayusin kayo. Binubuhay siya sa ngalan ng Diyos Ama. Pero nagsasakripisyo siya para sa sangkatauhan. Alam niyo ba kung gaano kasakit yan? Inabandona ng mga kasama? Masakit na masakit, pero si Queen, lahat kayo kinukup-kup ko. Lahat na nagkasala. Na-realize niyo na ba? Hindi pa rin. Kasi ako, sinasabi ko sa inyo, kimaliit, kimalaki. Nililingon ko kayo. Nakangisi lang yan si Queen, pero ang hapdi ng puso, hindi ninyo nakikita. Araw-gabi binubuno ko yan. Pinoprocess ko ang sarili ko.
ang konsyensya ko doon sa taas. Natulungan ako palagi para magampanan ko ang aking programa, ang aking misyon sa pagresolba ng ating sistemang bulok na gobyerno. Lagyan na natin ng sistema. Anong sinabi ko sa kanila? Okay lang. Magpakita kayo sa rally nila. Okay lang yan. Tanggapin ninyo yung bigas na suhol. Tanggapin ninyo yung tag 1,000, 3,000. Tanggapin niyo, pera yan. Pero saan nga ba kayo? May konsensya ba kayo? Yan ang ibabalik ko sa inyo. Tuloy niyo eleksyon, wala naman problema. Kung sinong uupo sa inyo, siyang lilitisin ko. Dahil a sovereign queen is the owner, the administrator, na binigyan ng karapatan ng Diyos Ama para alagaan bawat sovereign people sa sovereign territory na kung saan kayo nakaluklok, kung saan kayo nakatayo, saan kayo nakabahay. Kaya nga pinag-usapan natin, yung mga land grabbers, yung gumagamit mismo sa loob ng mga ahensya ng gobyerno. Yumayaman kayo dahil sa kapagkuntsaba ninyo. Ang LRA may resolusyon in favor of the royal family. Yan na yung nakuha ng Kuya Prince, yan na yung ginagamit natin, kasama yung resibo ng pagbayad muli sa mga Rodriguez family. Wala kayong karapatan, meron kayong execution of last will, meron kayong resibo na binigay na ninyo sa opisina ng presidente. Kaya nga, caretaker office of the president, diyan kayo natiklo ni Queen. Akala ninyo, matuloy-tuloy ninyo, hindi po yan. May kasulatan pa rin. Kung pa sa bunit, sa fishing rod, sino may hawag ng fishing rod? Hindi yung nakahook ang kontrol ang may hawak ng fishing rod. Maraming salamat po sa inyo. Naway, Imperial Federation of Farmers and Fishermen contact the Office of the Queen. Lahat itong mga kailanganin natin, ayusin ninyo. Kasi meron tayong tinatawag, madali na. Pag na-renew nyo yan, nagawa ninyo ng sistema, ang ating Global Financial Crisis Resolution ay inayos ng ating Global Quintal Cashless Financial System. QA 329, QA 369, congratulations key financial team at ang ating mga tagapagpamahala sa ngayon, ang ating secretariat. Congratulations po sa inyo. Sinabi ko palagi, si Queen punong-puno ng utang para sa sangkatauhan. Meron ba sa inyo tumutulong? Lalo nyo pa nga sinasabihan, anong klaseng queen? Nagtitinda ng shampoo. Hindi nyo alam, paraan iyan. Without that, I cannot say I have a program. Always do physical, tangible, with authority, with the mandate in the business program na hindi ka pagtawanan ng inyong mga kasama dahil kayo ay lisensyado sa buong mundo. Magandang umaga! Masalam!